Yun talaga. Ayan, no? Please like, share, and subscribe to Kalingup JP for more videos. Magandang araw po mga kalingap. Kamusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga kalingap, kumapit kayo dahil ang kwentong marinig nyo ngayon ay hindi basta kwento lang. Ito ang kwento ng dalawang taong kahit anong pilit itago, lumalabas at lumalabas pa rin ang chemistry. Kahit anong iwas, lumalabas ang kilig. At kahit anong sabi nilang content lang, iba pa rin ang dating. Ito ang kwento ng Chris, McCoy at Krista. At ang tanong na matagal nang bumabagabag, sa libo-libong viewers, sila ba ang ipinadhana? Mula pa noong unang beses silang nagkita on cam, may kung anong tahimik na spy. Yung tipong kahit wala silang ginagawa, kahit simple lang natingin, may mga komento ng bakit parang may something. At syempre, bilang mga loyal na taga-support, ramdam agad ng mga kalingap ang hindi nila maamin. Si Krista, ang babaeng may boses na parang magic, yung kapag kumanta siya o nagsalita, may lambing at init na hindi maipaliwanag. Hindi mo alam kung boses lang ba ang nakakakilig o yung taong nasa likod ng boses na yon. At si McCoy naman, naku, yung tipong hindi mo alam kung nagbibiro ba o hindi, pero lagi mong hahabulin kasi cute, pogi, at natural ang charm. Yung aura na parang kahit sinong babae mapapaniti. At nang pinabsama sila, ayun na, hilig everywhere. Literal na parang may sariling mundo kahit marami silang kasama. Lumipas ang mga araw, content, pagkatapos ng content, tawanan, hasaran, at mga moment na hindi nila inaamin. Pero alam natin, alam nyo, na may kaiba. Hindi scripted, hindi pilit, hindi po kahit hindi nila sabihin ang chemistry, ay nagsasalita na. Pero dumating ang araw na nagpayanig sa fandom, ang Pod 20, ang moment na kahit ang tahimik, may biglang umamin. At hindi basta kung sino. Si Krista, isang maliit na statement pero sapat na para mag-ingay ang buong Chris community. Isang simpleng masaya ko kay McCoy, at bawal ba ang magka-crush? At from that moment, nagiba ang ihip ng hangin, nagiba ang titigan, nagiba ang mga ngiti. At ang mga viewers, ayun na, nagsimulang magtanong, mag-analyze, mag-teorya, mag-edit, mag-rewatch, at maghanap ng clue sa bawat kilos nila. Sabi ng iba, sila na raw ang talaga ang tinadhana. Sabi naman ng iba, age doesn't matter. Kasi kapag kaintindihan kayo, wala nang basagan ng trip. Meron ding isasabing sana sila hanggang hulig, sana huwag silang maghiwalay. May mga nagsasabi ring may chance malaki, pero baka takot lang sila ikwen PM. Pero sa lahat ng tanong na umiikot, may isang pinakamalaking tanong na hindi mawala-wala. Paano kaya nila mapapanatili ang ganitong samahan? Kung sakaling mag-lead ito somewhere deeper, kakayanin ba nila? O baka hanggang kilig lang talaga? Isipin mo, dalawang taong may magandang koneksyon. Natural ang tawa kapag magkasama, walang pilit na lambing, walang scripted na saya, hindi na kailangan ng label para maramdaman mong may tiwala at kunpod sila sa isa't isa. Sa bangit tingin nila, may mga tanong na lumalabas, bakit parang iba kung magkatabi sila? Bakit parang hindi sila conscious sa isa't isa? Bakit parang mas malapit pa sila kaysa sa iba? At kapag nauutal sila o nag-aalaman sila magsalita, naku, lalo tuloy nakakakilig. Kung pagmamasdan mo si McCoy, may moment na nagiging protective siya. May mga times na hindi niya sinasadyang maging malambing. At minsan, may mga words siyang bigla na lang sumisipa sa puso ng mga viewers. Yung tipong grabe, bakit ang sweet na kay Krista?
At si Krista naman, hindi mo alam kung nagtatago ba ng kilig o talagang taken for granted na niya ang presence ni Mikoy. Pero ang pagbite lips niya, nag-iwas tingin o bigang ngiti na hindi sinasadya. Ayun na. Tapos na, nagawala na naman ang comment section. Pero balik tayo sa tanong, ano nga ba ang kahantungan ng tandem na ito? Ang daming possibilities. Pwedeng mas lumalim, pwedeng mas tumibay, pwedeng mas lumawak ang fandom. At pwede rin na sa dulo sila ang magkasama. Pero pwede rin may challenges. May mga taong hindi maiwasang magselos, may mga magdududa, may mga magsasabing masyado pang maaga, may magsasabing mas mabuti ng walang label, may magsasabing masyado silang expose. Pero kahit galon, ramdam sa dalawa, may respeto, may care, may genuine appreciation. At minsan, sa mundo ngayon, yung ganun palang sapat na para masabing may something real. Kung mapapanatili nila ang communication, trust, and comfort na hawak nila ngayon, bakit hindi? Bakit hindi maging sila sa dulo? Bakit hindi sila ang magkatuluyan? Bakit hindi sila ang kwentong hindi inaasahan pero nangyari? Dahil minsan, hindi mo kailangan ng grand confession, hindi mo kailangan ng label, hindi mo kailangan ng formal announcement. Minsan sapat na yung ngiti, sapat na yung tingin, at sapat na yung masaya ko kay Mikoy, o kaya yung subtle na pag-aalaga ni Mikoy kay Krista na parang hindi niya napapansin. At dito napapasok ang mas malalim na tanong, kung sahalin, maging sila nga, handa ba sila? At handa ba ang fandom? Sa totoo lang, oo, dahil ang Mikris fandom, hindi lang basta kilig, supportive, understanding, marunong maghintay, at marunong magbasa ng mga hindi sinasabi. Kaya ngayon mga kalingap, hindi pa natin masasagot kung magiging sila nga ng tuluyan. Hindi rin natin pwedeng pilitin ang isang bagay na baka hunti-hunti pa nilang binibuild up. Hindi rin natin pwedeng pilitin ang isang bagay na baka unti-unti pa nilang binibuild. Pero isang bagay ang sigurado, habang pinapanood natin sila, habang pinapakinggan natin ang boses ni Krista, habang nakikita natin ang pagngiti ni Mikoy, habang ramdam natin ang kilig na hindi nila maamin, masasabi nating hindi pa tapos ang kwento. Hindi pa ito ang ending, hindi pa ito ang final chapter. Baka nga ito pa lang ang simula na mas nakakakilig, mas real, mas intimate at mas solid na girly nila. Mikoy, Krista, Mikris tandem, isang tandem na kahit anong mangyari, may sariling magic. At kung sila nga ang itinadhana, sa dulo, naku, magiging epic ang love story nila. Pero hanggang wala pang sagot, tayo muna ang kikiligin, tayo muna ang maghihintay, tayo muna ang mag-aabang sa next clue, next kilig, next patanong na hindi nila sinasadya. At yan ang tanong na sila mismo ang makakasagot. Magiging sila nga kaya bandang huli? Mga kalingap, hanggang dito muna ang nakakakilig nating kwento para sa araw na to. Ako po si Kalingap JP at maraming salamat sa hindi niyo pagsuko sa kilig, sa suporta at sa mahang tunay na nating pinahalagahan. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod pa nating kwento, sorpresa at pasabog. At syempre, lagi po natin suportahan ang matubang family. Sina Kuya Bal Kalingap Prab at ang buong team Kalingap sa araw-araw nilang nagbibigay saya. Pagbibigay nilang saya at tulong sa ating mga kababayan. Sila ang inspirasyon, sila ang puso ng ating misyon. At tayo ang lakas ng kanilang komunidad. Maraming salamat mga Kalingap, Apos Kalingap DP at lagi kong sinasabi, Kalingap tayo hanggang dulo. Kita-kits sa next video. Pero yun nga po, nandun sa sala, nakasabit. Kita nyo naman po sa sa vlog ni Kalingap rin kung saan natin nilagay. Masyadong malaki yung para dito sa room ko eh. Tsaka yung picture na yun, si CJ kahit saan ako pumunta, nakatingin.
pumunta ako sa gilid, tinitingnan, nakatingin. Pumunta ako sa ilalim, pag nakatingin. Kung pumunta ako sa, malayo, nakatingin. Yung mata ni CJ. Sa tingin niya, baka di ako patulugin dun. Matutulog na lang ako, may nakatingin pa sa akin. Kaya, sabi ko, sa sala na lang. Hindi ako nagbibiro. Kung mapapansin nyo yung, kung ano lang talaga, kung makikita nyo sa personal yung picture niya, kahit saan ako pumunta, nakatingin. Hinahabol ako ng tingin.